kusa at rinirespeto natin yung desisyon niya. Pero, syempre, yung investigasyon, tuloy pa rin yan. Kagaya ng mga iba ding nag-resign, tulad ni Yusek Cabral, ni Yusek Bernardo, Yusek Ayapana, even Secretary Bunuan, lahat yan. No? Hindi porket na nag-resign, hindi natin imbestigahan. No? Lahat yan kailangan imbestigahan. At yan ang gagawin natin. Kasi yun ang trabaho na binigay sa atin ng ating Pangulo. Na wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin, at kailangan linisin natin ang DPWH. So, yun ang immediate na ginawa ko nung nalaman ko ang isiniwalat ni Congressman Giliste. Pero ito lang ang sasabihin ko. Ang ating krusada, no, if I may call it that, no, sorry to be, a little dramatic about it, but krusada ito eh. No, itong krusada na sinimulan ng ating Pangulo nung siya ay nagsalita ng SONA na sa harap mismo ng buong gobyerno ng Pilipinas, executive, legislative, judiciary, at sa harap ng ating mga kababayan, sinabi niya yung now famous words na mahiya naman kayo. Simula noon, sumunod ng kanyang mga inspeksyon at na siwalat niya mismo ang mga nangyari sa bansa natin dito sa napakamanumalyang mga flood control project na ginawa sa iba't ibang parte ng bansa. Ang ating krusada ay base sa dalawang bagay. Facts and transparency. Hindi tayo pwedeng maglinis ng DPWH, hindi tayo pwedeng magpanagot ng mga dapat managot kung ang magiging basehan ng ating gagawin ay haka-haka, rumor, or sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Hindi ganon. Hindi ganon alam ko napaka-toxic ng environment ngayon. No? Konting salita ni ganito na tungkol dito, tungkol sa taong ito, parang yun na yung totoo. Hindi dapat ganon. Ang dapat ay laging basehan facts. Hindi hearsay, hindi kwento, hindi haka-haka, hindi rumor. Yun lang ang gusto kong sabihin. And ang pangalawa, transparency. Transparency. Tama naman si Congressman Giliste. Meron daw siyang narinig. Sinabi niya yon. No? Sinabi niya yung pangalan dahil meron daw siyang narinig na ganito. Meron siyang mga nabasa ng nakaraan. Okay lang naman yun. Walang problema doon. And I welcome that. Kaya mabilis tayong umaksyon dito. Pero, ang pagdidetermine kung sino ang dapat managot ay hindi pwedeng base lang sa ganon. Hindi po ganon ang sistema natin. Ang sistema natin ay dapat, kaya ang presidente, anong unang ginawa? Nagbuo ng independent commission. Composed ng isang dating Supreme Court Justice, isang napakarespetadong dating DPWH Secretary, si Secretary Dave Singson, at isang napakarespetadong accountant, si Ms. Rosana Fajardo. At sila, ang ginagawa nila ngayon, alam ko, napakabigat ng pressure na hinaharap nila. Dahil syempre, galit ang ating mga kababayan, galit tayong lahat. Nagmamadali tayo, gusto nating managot yung dapat managot sa lalong madaling panahon. Pero, kailangan ang basihan ng pagpapanagot ay facts at transparency. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. No? Kaya, dahil merong inabas na pangalan, si Congressman Giliste, iimbestigahan natin yan. At hahanapin natin ang facts. At magiging transparent tayo. Pag nahanap natin ang facts, sasabihin natin sa publiko. Pero, ganun dapat tayo. Di ba? Hindi tayo pwedeng ganun-ganun na lang. So, with that, yun lang ang gusto kong sabihin. At makakaasa po
base na rin sa direktiba ng Pangulo na linisin natin itong DPWH from top to bottom. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Si Yusek Perez, matagal ko nang kasama, PCDA pa. Siya ay nanggaling sa pribadong sektor, sa Metro Pacific Group. Nagsakripisyo din siya para sumama sa gobyerno. Ang taas ng sahod niyan sa MVP Group. Pero ganun talaga eh. No? Ganun talaga sa gobyerno. No? At wala tayong magagawa. Madaling magsabi, madaling manira. No? Ganun talaga. Normal 'yon. Hindi ako magtataka kung ako sisiraan na rin. Sigurado ako diyan. Meron na nga akong mga naririnig-rinig eh. No? Pero ganun talaga eh. Normal 'yon. Pinagdaan ako yan. 26, 27 years na ako sa gobyerno. Pero hindi natin pwedeng talikuran yung responsibilidad natin. Finally, para sa mga DPWH, sa lahat ng opisyalis ng DPWH, kanina tuwan-tuwa ako dahil nakita ko ang mga magagaling at masisipag na engineer, opisyal ng DPWH na nagsama-sama sa Cebu, na nagsasama-sama ngayon sa Davao, na nagsasama-sama ngayon sa Masbate, nagsasama ngayon sa Cagayan. 24/7 ang paggawa ng detour bridge sa Pigatan, sa Alcala, para magkaroon ng detour sa Pigatan, bridge sa Cagayan. Sila lahat ay nagtatrabaho. Hindi alam ng marami sa mga kababayan natin yan. Kaya ako nagsasabi sa kanilang lahat, wala tayong sisinuhin dito. Kung kayo ay maayos, honest, masipag, wala kayong dapat ikabahala. Pero kung kayo ang kabaliktaran nun, at kayo, kamukha nila Alcantara, nila Hernandez, nila Mendoza, nila Duya, sino-sino pa dyan, nila, yung sa Mindoro, yung si Pakanan. Kung kagaya nyo sila, siguro naman na ngayon naniniwala kayo na seryoso ako. Na kung kahit na sarili kong pinasok, whiff lang ng chismis o ng sinabihan ko, sorry, walang sinasanto dito. Kung yung kaya kong gawin, maniwala kayo sa akin. Gagawin ko yan sa lahat ng mga loko-loko dito sa DPWH. Kahit sabi ko nga, kahit magkaubusan dito. Natingin ko, hindi naman, kasi nakakita na ako ng mga maayos talaga. So with that, again, utos ng Pangulo, direktiba sa atin, top to bottom, cleanse. Whether dating administrasyon, dati nang nandyan, nag-resign, nandyan pa rin, including the people that I have personally brought in. Wala tayong sisinuhin. Okay, maraming salamat. And questions? Ang binabanggit naman ni Congressman, the history daw si Yusek doon sa nakaraan niya sa PCTA, hindi naman dito daw sa Again, iimbestigahan natin yan. No? Meron din kasi siyang sinabi na may kinausap na bakit ko ginawang head ng back, unang-una, wala pa akong ginagawang head ng back, for the record. Wala pa. Wala pa. Kasi nga, kaya nga kami may strat planning ngayon dito, kasi pag-uusapan namin yan. Kasi, kung maalala ninyo, nagrekomenda ang ICI na ibaba natin ang authorities ng DE at ng regional. Kinagahati natin yan. No? Ngayon, 75 na lang, galing 150. Ibinalik na natin sa levels nung, I think, right after nung panahon ni Sec Babes. 200 na lang sa region. Ang epekto kasi nun, marami ngayon na aakyat sa central office na ipoprocure. At kailangan, i-reorganize natin para hindi naman mabibigaukan at babagal ang trabaho sa DPWH. So wala pa akong tinatagagang back. In fact, maraming magiging back ngayon. Kasi nga, binaba natin, dadami ang kailangan gawin ng central office, maraming mga back.
No? So, unang-una, hindi totoo yun. No? Pero, sabi ko nga, tinawagan ko agad si Yusek Ares, sabi ko, you were named by Congressman Liliste alleging so and so, so and so. In fairness naman kay Congressman, sinabi naman niya na narinig lang niya ito o yun nga, sinabi ni remind ako ni Ian, yung mga dating mga news. So, kailangan natin imbestigahan. No? So, hindi mo na ako magsasabi ng kahit ano hanggat hindi natin maimbestigahan kung meron ba talagang kinausap na contractor, links to a contractor. Ang pagkakaalam kong link ni former Undersecretary Perez is yun nga, nagtatrabaho siya talaga sa Metro Pacific Corporation. Siya nga ang naging CEO for a while ng Metro Pacific Tollway Corporation. No? Pero alam ko yun kasi, in fact, ako nga ang nagpaalam kay MVP para hiramin siya. No? So, pero, yun, mag-iimbestiga tayo. Pero sa binabanggit din siya na meron daw talaga mga isa na sa mga contractor. Meron nga bang mga ganito. Pero sabi nga niya, hindi mo daw siya. Unang-una, alam nyo, ganito para maintindihan ng mga kababayan natin, yung pakikipag-usap sa contractor, yun ang trabaho ng DPWH. Makipag-usap sa contractor. Ang daming kakontrata ng DPWH. Kung opisyal ang sinasabi niya, again, no? Pero ibang usapan kapag nanghihingi sa contractor. Yun ang ibang usapan. Yung pagkakausap sa contractor, kasama yung sa trabaho, syempre. Halimbawa, yung mga gumagawa ngayon sa Masbate, sa Cebu, sa Davao, sa Pigatan, kumakausap yung mga taga-DPWH sa mga contractor ngayon. Para ipagawa yung mga eskwela, para ipagawa yung tulay, para ipagawa yung ospital, para ipagawa yung mga kalye, yung mga tulay. Ibang usapan yung nanghihingi sa kontraktor. Ngayon, kung mayroong report na nanghihingi sa kontraktor, yan talaga, pasensyahan tayo dyan. Pero magkakaroon pa tayo ng clear-cut policy. Kasi ito parang Clear-cut policy sa lesson learned ito na hindi basta-basta makikipag-meeting sa mga kontraktor lalong-lalo na. Paano kang hindi makikipag-meeting sa kontraktor? Kung yun nga, ang nature ng trabaho ng DPWH is magpagawa. At hindi naman kaya ng gobyernong magpagawa ng sarili niya. Kailangan niya magpabid. Kailangan niyang kumausap sa kontraktor, lalo na pag ini-implement na yung proyekto. Ngayon, ang bawal, yung manghihingi ka at yung hindi ka susunod sa ating mga batas at regulasyon. Merong batas yung RA 9184, o ngayon, yung amended by 12009, yung Government Procurement Act. Yun, kapag merong ongoing na bidding, yung BAC hindi pwedeng makipag-usap sa contractor yun. Bawal yun. Pag yun ginawa, pasensyaan tayo dyan. Pero kung nag-i-implement ng proyekto, paano ka naman hindi pwedeng makipag-usap sa contractor, ini-implement na yung project? Huwag kang manghihingi. Or, kapag nagpo-progress bidding ang contractor, naniningil, at nakikipag-usap ka para sabihin, pahingi mo ng padugas bago kita bayaran. Iba yun. Yun ang bawal. Yun ang illegal. At yun, makukulong sila agad doon. Bribery yun. So, sana maintindihan ng media at ng mga kababayan natin, meron tayong rules. Kailangan nga, hindi tayo nagkukulang sa batas at sa regulasyon. Hindi tayo nagkukulang sa batas sa regulasyon. Ang pagkukulang natin, yung pagsunod sa batas at yung pagpapatupad sa batas. Problema dito sa DPWH, katagalan ng panahon, hindi sinusunod ng batas at hindi pinapatupad ng batas at hindi na huhuli yung mga nagbabiolate sa batas. Diba? Yun, hindi na pwede yun yan. May particular kasi pinanggit na senaryo nakipag-meet sa restaurant. Yung kung makikipag-meeting sa restaurant, ay hindi sociable po minsan yung mga public servant natin, mga option natin. May mali siya ba doon? Para sa akin, it is not disallowed. Pero syempre, hindi, parang medyo, medyo may parang alanganin. Di ba? Parang alanganin yun, correct? Pero hindi siya illegal. Hindi illegal yun. Di ba? Ako kapag sa dami ng mga meeting ko araw-araw, minsan hindi ko maiiwasan na makikipag-meeting ako sa restaurant. Di ba? Pero medyo mas maganda sana
kung sa opisina. Hindi ba? Mas maganda sa opisina. Pero by the way, gaya na rin ng mga siniwagat ni Alcantara, ni Bryce, minsan kahit sa opisina, hindi din sigurado yan. Minsan doon pa nagbibigayan, di ba? Sa opisina. Di ba? So, ito, again, facts lang at transparency. Di ba? Ganun lang. At sumunod tayo. At kung hindi tayo sumunod, handa tayong tanggapin ang consequence nung hindi pagsunod. At ang consequence nun is, tatanggal ka sa trabaho, makakasuhan ka, makukulong ka, mawawala pa yung, baka pati yung pera ng pamilya mo mawala kasi makukumpis ka yan. Yun lang. Importante lang. Ipatupad natin ang batas, sumunod tayo, at pagka merong hindi sumunod, napatunayan yan, pasensyahan tayo. Kulong kayo. To be fair, no. No, he just said, ayokong maging pabigat. Yun ang sinabi niya. Kasi sinabi ko na sa kanya. Sinabi ko na sa kanya, iimbestigahan kita. Iimbestigahan kita. Siyempre, kailangan kita iimbestigahan. Lahat iniimbestigahan natin. Kailangan iimbestigahan. Ikaw ang uunahin kong iimbestigahan. Pero sabi niya, ayokong maging, okay lang yun. Sex, sabi niya. Pero, ito na po. Magkukusa na po ako kasi napaka-importante, itong sinabi niya, napaka-importante na kailangan gawin ng departamento base sa mga direktiba ng ating Pangulo at ayokong maging pabigat. Yun ang sinabi niya. That's very unfortunate. It's very, very unfortunate, but, you have to give it to former Undersecretary Perez. May dikikadesa siya, may dignidad siya. Hindi siya kapit tuko. Siya na mismo nagkusa. Pero, ganun talaga ang gobyerno eh. Ganun talaga. Ganun talaga. Sa aking experience sa kanya, maayos siya. No? Maayos siyang magtrabaho, mabilis. Yun ang kailangan natin eh, mabilis magtrabaho. At sa pagkakilala ko sa kanya, honest siya. Vice President siya for, I forget. Hindi ko na magagawa. Sorry, tumatanda na ako. Business Development. Pero well, I think he was a back chairman, I think, for a while, or he was member of the back. Pero alam nyo, pag ikaw matagal ka na sa gobyerno, no? Yung mga akusasyon, kaso, etc., nangyayari yan eh. Nangyayari yan. Importante nga, kailangan yan, may proseso. Kailangan yan mapatunayan base sa facts at ebidensya. Hindi dahil sa kuro-kuro, haka-haka, sabi-sabi, di ba? Hindi ganun ang isang lipunan na may batas tulad natin. Hindi ganun. Kumpirmahin lang natin. Doon sa PRESCON, wild PRESCON, yung tumawag na taga-dito. Oo, nagpatawag po ako ng staff natin kay Congress. Kasi gusto ko malaman, sino ba? Gusto ko malaman sino. Kasi syempre, very, very, very important sa akin yun. I want to know who. Yun lang. Yun lang ang tinatanong ko. Diba? And I'm thankful. Again, ulitin ko, I'm very thankful to Congressman Lidis. Kasi importante yun eh. Kailangan malaman natin agad-agad. At ulitin ko, hindi lang to para sa congressman, senador, opisyal, hindi. Para sa ating mga kababayan. Sabihin nyo. Top to bottom. Kung merong mga nakikita kayo at alam nyo na, nakihagin na naman ako ng DOTR pa ako, di ba? Di ba? Sumbong nyo. Di ba? Ganon din dito. At a-action na natin agad yan. Wala akong masasabi. I'm neither disappointed nor happy. Ako lang. Kung siya isang congressman, he has every right to speak to the media and to say
whatever he wants to say. Okay lang yan. Ganun naman eh. Ganun naman. And yun yung respeto ko yan. At nagpapasalamat ako na yan. Sinabi niya, yun naman ang hiningi ko kahapon. Di ba? Yun ang hiningi ko kahapon. Sabi ko, please, kung may pangalan, pakisabi. Para ma-action na natin. Yes. Sa prices. Well, yung threshold, binabana natin. No? Binabana natin yun. Yung, di ba, we're now, dati, nung, tinaas yan nung time ni, I think, Secretary Villar. Dati, ganito nung time ni Secretary Singson, 50 million yan, nung 2010 to 2016, 50 million. Sa district. 100 million ba o 150 million sa region. Yan ay tumaas nung time ni, I think ni Secretary Villar, tumaas, hindi ko lang alam kung magkano, at tumaas ulit nung time ata ni Secretary Bunoan. At umabot na nga dun sa punto na yung alam natin ngayon, yung 150 pag district at 400 million sa region. Ang ICI po ay sumulat sa atin para nag-suggest sila na i-cut by half. At yun po ay gagawin natin. No, ilalabas na natin soon yung yung department order, pero yun na po ang ating desisyon. So that is one reform. Pero marami pa po tayong gagawin dito. Maniwala po kayo, sa mga susunod na linggo, ang dami po namin i-anunsyong mga reforma. Pero kailangan po maintindihan ng mga kababayan natin at kayo din sa media na kailangan pag-aralan ng mabuti to. Hindi to ganun na lang. Kailangan to pinapag-aralan kasi may mga epekto ito. Halimbawa, yung pagbaba ng threshold. Ang magiging epekto nun, lahat ng mga proyekto ngayon, marami, aakyat sa region, aakyat sa central office. Ang tanong dyan, ready ba ang central office para ipabigyan ng mabilisan? Kasi kailangan mabilis ang pagpapagawa ng infrastructure. Pero, kailangan mabilis, pero kailangan din malinis. Nakita natin dati, mabagal na nga, madumi pa. No? So, kailangan mabago yun. So, how long? That's why we have to reform all the processes in DPWH. From the budgeting, the planning, the bidding, the procurement, the implementation, the monitoring, the payments, lahat yan. Kailangan reformahin yan. At nag-uumpisa pa lang tayo. Okay? We are going to roll out several reforms within the next month and a half. Hindi pa to kumpleto, pero maraming major reforms ang ilalabas natin sa susunod na isa't kalahating buwan. Meaning, by the end of October, by the end of November, marami na tayong nabago dito ang reforma. Secondly, kaya dahil sa mga reforms nyo, sa mga kinakap ng mga programa, mga proyekto, hindi kaya dyan nagmumula yung mga nagagalit sa inyo? Eh, sigurado. Hindi biro ito. At hindi nagbibiro ang presidente. Sinabi ko sa presidente mismo na, sir, ang dami pa lang kailangan linisin. Hindi lang tao, pati proseso. Ang sabi ng presidente sa akin, simple lang. Do it. Change everything. Sabi niya. Sabi ng Pangulo yan. Talagang sinabi niya, baguhin mo lahat ng kailangan baguhin dyan. Hindi na pwede yung business as usual. Hindi na pwede yung dating gawin. Kailangan baguhin na natin. Kaya actually kami nandito ngayon sa Clark. No? Nandito ang team. No? Para pagpaplanuhin namin yung lahat ng mga importanteng reforma. May particular na binanggit si Representative Leviste tungkol dun sa kung pag-uusapan daw ng transparency. Yung sa budget at ang congressional district. Dapat daw pag-uusapan daw saan magkano. Open naman yan, public yan . Lalo na ngayon, may GAB na. I think sinabit na ang GAB
ng ang General Appropriations Bill ng House, makikita mo naman doon, yung per district, kukunin mo lang. Iisa-isahin yun. No? Pwedeng gawin yun. Kahit kayo, pwedeng yung gawin yun. Pero ang isang maganda, ito, i-announce ko sa inyo. Ang isang magandang gagawin namin, yung matagal na namin in-announce, pero malapit na, in fact, siguro sa mga susunod na linggo, yung transparency portal. First yon of its kind. No? Talagang very proud kami. At least yung nakita kong initial na plano. Talagang very proud kami doon. Talagang, sabi ko nga nung minsan, may forum tinanong ko yung media hirap na hirap ba kayong kumuha ng impormasyon sa DPWH? Ang sagot ng lahat. Lahat nagsigawan Oo, hirap. Hindi kami makakuha. Ayaw kaming kausapin. So ngayon, maniwala kayo, pag nakita nyo itong transparency portal na doon, wala na kayo, hindi nyo na kailangan i-text para manghingi ng dokumento, manghingi ng impormasyon. Nandun na lahat. Yung buong team naman yun. Yung buong team. No, kasama yon. No? Talagang at marami kaming mga private sector consultants sa IT na talagang, kasi ako, alam mo, kilala nyo naman ako sa mga iba sa inyo na kilala na ako from nasa BCDA pa ako, flagship pa ako. Ako kasi yung tipong tao na hindi ako yung may magawa lang. Hindi ako ganun eh. Kung ako may gagawin, we have to do it well and we have to do it right. Hindi yung may mapakita lang ako na listahan dyan. Hindi pwedeng ganun. Ayaw talaga natin ng ganun. Ayaw din ng Pangulo ng ganun. Yung mema lang. Hindi pwedeng ganun. Kaya dito, seryosohin na natin. Kung gagawa tayo ng reforma, totohanin na natin. Hindi na yung mema lang. Diba? We have to do it right. After nun, maniwala kayo. Tingin ko, baka tapos na yung trabaho ko dito. Ayos na. Diba? Again, we are going to do that also. We're going to do that. Believe me. We are going to do it. In fact, I had conversations with him in Congress during the budget deliberations. And I told him, Kong, you are absolutely right. We are going to do that. But, hindi ganun kadali yun. Nakita nyo ba kung gaano kalaki kung gaano kakapal yung project cost list ng DPWH? Kapal nun. Kasi lahat yun, simento, bakal, tornilyo, pako, lahat yun. Depende pa yun kung saan lugar sa Pilipinas. Geographic yun. Kasi syempre, iba-ibang presyo ng mga materyales sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, gagawin din natin yun. Ang pakiusap ko lang sa ating mga kabayan, sa inyo, konting pasensya lang, malapit na tayo, tandaan nyo, wala pa akong isa't kalahating buwan pa lang ako dito, yung bagong team natin, wala pa atang 2 linggo, so, aabot din tayo dyan. Hindi pwedeng minamadali yung mga ganun. Pero aabot din tayo dyan. Pero naiintindihan ko yung pagmamadali at yung impatience ng ating mga kababayan. Kasi it's about time naman talaga na magbago na ito. Pero gawin natin ang tama. Okay? Thank you everybody. Yes. Papacheck ko. Pero alam ko, pinagawa ko na yon. I will have it checked. No, pero may bago na kasi tayo ngayon na basehan yung GAB na So, kailangan kukunin natin yung sa pinasa na ng Kongreso. So, pero again, it's open yan kailangan lang iisa-isahin. Pero alam ko, pinagawa ko na yan ano pa yan nung budget hearing pa yan So then we will be very transparent there. Thank you. Wala namang problema yan. Kukunin na natin from the GAB. Tsaka yung NEP din, we'll compare it siguro. Something like that. Since nandito tayo sa Pampanga, update lang tayo dun sa Candating. Ano nangyari dun sa sheet file na hamon natin dun magkakabutan? Hindi ko muna papangunahan ng investigasyon ng ICI. Pero sa aking pagkakaalam, meron ng resulta yung investigasyon doon
at hinahanda na rin yung kaso para dun sa particular project na yun. Kasama na rin yung mga ibang kasong hinahanda ngayon tulad ng mga binisita natin sa La Union, sa Davao Occidental, sa Arayat, at sa iba pang lugar. So, wag na nga natin pangunahan ng ICI. For the record, wala tayo. Hindi ko sinabi yun. Ikaw naman. Sinabi ko rin sa iyo, wag nating pangungunahan. Pero may resulta na ang investigasyon. Hintayin na natin. Mag-iikot pa po ba kayo sa Pampanga? Nag-uusap kami ngayon ni General Asurin at kung paano ang ikot. Pero sa ngayon, nag-iikot na po ang mga composite teams na tinayo ni General Asurin at ni Undersecretary Bisnar. Nag-iikot na sila. No, kasamang PNP, AFP, NBI, at iba pang mga ahensya. Nag-iikot na sila. Okay? Thank you.